ang bibigyan nga ngayon natin ng kasagutan ay ang tanong ni Jubin Vlog. Okay siya. Suportan natin ang isang vlogger, si Jubin Vlog. Meron siyang katanungan, ano kaya ang problema ng arm score ko na M200 Special 38? Ang tanong niya ito, Sir, pag dinandahan ko na ikak, di masyadong tapat yung cylinder niya sa barrel, ibig sabihin yung butas o yung bala hindi nakatapat sa barrel niya, pero pag binigla o lakasan nakak, tumatapat naman. So bago natin nasagutin yan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman, at sa mga OFW, sa mga panig kayo ng mundo, sana tayo ay ligtas sa ating mga pagtatrabaho at wala tayong karamdaman. Mahirap tayong magkasakit. Walang mag-alaga sa atin. Okay, at yan, mga ka-trigger, pinangako ko na gagawin ko ito ng video. Kasi nga, sa nagiging paulit-ulit na tanong ito kasi hindi ko na ilalagay sa title. Pag ito'y sinagot ko sa Q&A, marami na naman ang magtatanong nito. Dahil marami rin ang may problema na ganito. So, gagawan ko na ito ng video at i-explain ko na ng maayos para malaman ninyo kung paano ang gagawin sa mga ganitong problema. At yung mga nag-aambisyong maging gunsmith, panoorin ninyo yung lahat kong mga video. Marami kayong matututunan doon. At yung mga magtatanong pa, bago kayo magtanong, hanapin muna sa aking mga videos yung kasagutan sapagkat napakarami ko ng video. Nagpapaulit-ulit na minsan yung mga kasagutan ko. Pero ito, para ilalagay ko na sa title ito para doon na lang ninyo hanapin ang mga kasagutan sa inyong problema. So, ito, ganito. Meron ako ditong isang revolver. Okay, bagaman ito ay hindi arm score, pareho lang naman ang function ng problema na hinahanap ng kasagutan ni Jubin Vlog. Okay? So, ayan, wala siyang bala. So, ganito ang problema niya. Pagka dinahandahan niyang ikak, ganyan, hindi tumatapat yung butas o yung bala sa barrel. Malalaman natin yan pag ito ay umikot. Okay? Pag ito ay umikot. So, ayun, ganun ang problema niya. Pero, ang sabi niya, pag binigla mo naman, tumatapat naman. Bakit? Kumbaga sa bilyar ay malakas ang sargo. So, pag malakas ang sargo, tumatapat. Pero pag dinahandahan mo, ganon, ay hindi tumatapat. Delikado yan. Pagka yan ay nag-double action ka, siyempre pag double action yan, dahan-dahan yan, baka pumalo at medyo lihis yung bala mo at pumutok, masisira yung chamber ng barrel mo at makakameron dito ng lalabas na mga fragment dito. Baka lumabas o mabasag yung iyong barrel, kamukha nitong nangyari dito sa isa naming barrel. Ganito ang nangyari. Ayan, ganito ang nangyari. Ayan o. Bumiyak yung doon, bumiyak. Ayan, ganyan ang mangyayari. So, napakadelikado po. So, ayan, bibigyan natin ng kasagutan yan. Dapat yan ay gawin. So, ang nangyayari dyan, ay kung bubuksan natin itong baril, makikita natin itong hand. Ito yung hand. Ito yung hand. Yan. Pag ito ay kinakalabit natin, umaangat itong hand. Umaangat yan, umaangat. At yan ay dito sa ratchet o sa pinakang bula ng bulaklak. Dito sa, ang tawag nila dito ang tawag ng iba dito ay dito ay bulaklak. Ratchet ito. Dito yan tumutulak. Yan o. Dito yan tumutulak. Ngayon, ang nangyari dyan, baka pudpud na to.
pudpud na itong parte na to. Pudpud na. So, ang gagawin dyan, kung pudpud na yan, sukatin mo ang haba para malaman mo yung kamukha nito, 28 mm. So, i-record mo at humanap ka ng magaling na welder, pawildingan mo ito sa TIG o kaya sa MIG weld. Pag ginamitan mo ito ng electric, matutunaw yan. Pag ginamitan mo naman ng acetylene, sobrang mababaga naman. So, pwede rin ang acetylene, pero i-harden mo ulit yan. Okay? At ang ginagamit ko dito na pang welding, kung acetylene ay ginagamitan ko ng spring wire. Okay? Spring wire para matigas. Okay, kung TIG or MIG weld, okay lang. At picturean mo yung hugis. Picturean mo yung hugis para hindi ka mawala. Kung po pwede, ibakat mo sa papel yan. Ibabakat mo ngayon sa papel yan. Ito. Parang ibabakat mo ngayon sa papel yan. Ito, nilalagyan ko ito ng tinta Yan. Para pag ginanong ko, binakat ko, bakat na yan. Tapos, doon ko rin kukunin yung, mag-adjust ako dito ng haba na 1 mm. Okay? Mag-add ako dito ng 1 mm. At saka ko ngayon siya, kukunin ko uli ngayon yung makikita mo naman yan kung may pudpud yan Okay? Kukunin ko naman ngayon yung kikikiling ko lang yan ng kikikiling ko lang yan ng gamit itong kikil ng kikil ng karpintero ito, pang ng lagari, panghasa ng lagari. Okay? Importante rin na meron kayong maliit na vise o pwede ng vice grip. Pwede ng vice grip. At pagtsatsagaan ninyo ngayon yan, kunin yung kanyang shape. At ita-trial and error na ngayon ninyo. Kakabit ulit ninyo yan. Okay? Inaano ko na pag kayo magbabaklas ng baril, para malaman ninyo kung pag binaklas ninyo itong cover, hindi ko napapakita sa inyo. Pag binaklas ninyo yung cover, anuhin ninyo, picturean ninyo. So, ayan. At, minsan naman, isa pa, ang may problema naman ito ang mahirap gawin. Itong mga to. Ito ang mahirap gawin. Pag yan ang napudpud, mahirap gawin yan. Babaklasin ninyo ito, tatanggalin ninyo yan dyan, at paiispatan ninyo yan ng maganda yan sa TIG weld. Paispatan ninyo sa TIG weld yung parting, kung saan yung parting napudpud, yung tinatamaan ito. Yung tinatamaan nito. Ayan ganyan yung tinatamaan ito, yan napupudpud yan kasi tinutulak niya yan. So ayan, so malalaman ninyo yan, at yan ay pwede rin ninyong paispatan ng mas maganda kung TIG weld. Pagkatapos niyan, kikikilin mo ngayon yung ibabaw niyan. Siyempre, papantay mo muna ibabaw niyan. Papantayin mo, alisin mo, gagandahan mo ngayon ang pagkagawa yan. Yan, gagandahan mo. Pagkatapos niyan, ginagamitan ko ng dream mill yan. May mga talim ako dito ng dream mill. Ayan, kamukha nito. Ito, mga diamond na ganito. Parang yung pang ng ngipin yan dentista. Saka ko ngayon, ito ang ginagamit ko ngayon pang ito. Okay? Ito ang ginagamit kong dream mill. Ito, marami akong klaseng talim yan. Ayan, yan ang ginagamit ko. Ayan, itong mga talim na ganito. Ayan, maliliit na ganyan. Yan ngayon ang ginagamit kong pang
pang shape. Ibabalik ko ngayon sa shape yan. Okay? Maingat na maingat. At meron din ako mga needle file. Okay? Yan ang ginagamit ko. Para ka ngayong nag-i-engrave yan. Babawasan mo dahan-dahan yan. At ibabalik mo dun sa dating shape niya. Okay? So sana nasagot ko yung katanungan ni... Malimit kong ginagawa dito yan. Yan ang malimit na nasisira sa mga revolver. Sa katagalan, nangyayari talaga yan. Okay. Ang isa pa, yung kanyang, tingnan ninyo, baka naman ito ay kumakabyus yung, kasi pagka ito ay okay naman siya, pero ito ay kumakalas. Okay? Pag itinulak niyang ganyan, gumaganon siya, kumakalas siya. Tingnan ninyo ito kung, malalaman ninyo kung ito ay lumalaban. Ayan, andi dito kasi ninyo siya makikita. Ito. Yung dulo niya ay nandi dito, ayun o. Yun. Ngayon, itutulak ninyo siya kung siya ay bumabalik. Okay? Itutulak ninyo siya ng konti, huwag ninyo tulak ng malakas, baka naman maputol yung spring niya sa loob. Tutulak niya ng ganun, kung siya ay bumabalik o lumalaban. Ayan o. Medyo, ano natin. Ayan o. Makikita ninyo yan o. Yun. Umaano siya. O, ginagawa ko yan kasi ito ina-atras ko to. Pag hindi ninyo inatras, hindi ninyo mapapalutang yun. So, pagkatapos, pag inatras ninyo yan at inangat ninyo yung hammer ng konti, lalabas yan. Ngayon, susundutin ninyo ng konti. Pag yan ay hindi lumalaban, ay may problema yung return spring niya. Okay? Ito siya, ito. Susundutin ninyo, titingnan ninyo, susundutin ninyo siya dito kung siya ay lumalaban. Pag yan ay hindi lumalaban, parang walang spring, ibig sabihin yan, umaano siya, kumakalas. Kumakalas siya. So, ayan, 3 ang binigay ko sa inyong kasagutan. At sana may natutunan kayo. Please, kung manonood kayo ang aking YouTube channel, ay paki-share para mas dumami pa tayo. At hangad ko na makapagturo pa ng maraming masagot ko ang marami pa ninyong katanungan at makatulong din sa mga Pilipino. At ang hiling ko lamang huwag naman ninyong skip yung ads pagkat may mga beneficiary tayong mga estudyante na tinutulungan na pantuition. Okay, dahil yung kikitain ko dito sa YouTube, tinutulong ko naman yan. Hindi na para sa akin. Dahil okay naman yung sweldo ko dito. Okay, maraming salamat sa inyo and God bless us all. Hanggang sa susunod na mga tanong at sagot ng ating Pinoy Firearms Instructor.